content creators be like. Oh my god. This is a paradise for the introvert people. Marvin, sana magka-love life ka na this year. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, nandito pa rin tayo sa Seoul, South Korea. And then, backstory lang, kaninang umaga, ang itinerary ko talaga, mag-hike ako sa Bukhasan Mountain, yung highest mountain in Korea. Pero ulan nga ng ulan, so hindi siya natuloy. So kanina naka-color blue na ako. Nagpalit lang ako, yung suot ko lang ito kahapon, binalik ko lang. Kasi parang hindi talaga nakakompleto yung araw ko. Parang may missing piece na hindi ako nakapag-hiking. Kasi yung utak ko, sabi ko mag-hiking ako today. So sabi ko, i-hike na lang natin yung Enseoul Tower. Total, nandito naman ako sa may Myeongdong. And then malapit lang Enseoul Tower. Pero medyo maambon ng slight, kaya nagdadalawang isip ako. Although nagpalit na naman ako ng damit ko lang, if ever lang mabasa ako, at least nasuot ko na tong damit na to. Kasi kung mabasa yung blue ko na damit, sayang naman hindi ko pa na ROI. Hindi ko pa masyado nagamit, ayoko mabasa. So nagpalit ako ng bagong damit. And then may binili naman ako na kapote kanina sa 7-Eleven. So let's go. Tara, mag night hike tayo. It's currently 5 na ba? Malapit na mag 5 PM. I-try natin mag hike sa Enseoul Tower. So dito tayo ngayon sa Myeongdong. Ito yung busy street. Ayan. Ito yung parang pinaka main street ng Myeongdong, no? Yan, Myeongdong MRT exit number 6. This one is exit number 7. Ito yung mga famous na exits ng Myeongdong MRT kapag nandito kayo sa Seoul. Ang Enseoul Tower is nasa katapat. Ayun doon. Katapat siya ng Myeongdong. I think this area. So tara, paano ba ako tatawid? Tawiran ba dito sa ground floor? Doon. Gagawin ako. So tara guys, night hike tayo. Di ko alam kung ba't naisip ko mag night hike. Alam niyo namang I'm just a very random person. So bigla na lang di ako mapakali. Parang gusto ko mag hike. This is Myeongdong guys during the afternoon na. Tatawid lang tayo dun sa kabila kasi nandun yung Enseoul Tower. Ganda ng kulay kapag ganitong oras, no? Crossing through the streets of Myeongdong. So today guys is April 5. Sorry, nagulat ko. Nagulat yata si tata. Malakas ba yung boses ko? Di ba sakto lang naman? Nagulat lang siya, bigla ako nagsalita. April 5. Ayan. April 5, 4:52 PM. And the weather is 10. 9 na pala. 9 degrees Celsius. So very weird, no? Kasi April na, tapos medyo malamig pa din. In-expect ko ganito mga 17 degrees, 18 degrees. Pero 9 degrees siya. So dito ako, kung mag-hike kayo pa Enseoul Tower guys, I think, hindi pa ako sure, baka mamali ako ha. Pero I think dito sa exit number 3 ng Myeongdong MRT. Ito yung Myeongdong MRT, exit number 3. Nanggaling tayo dun sa kabilang side, exit 6 and 7. Makikita nyo merong 7-Eleven dito. Ayan. I think diretsuhin lang natin to. Naalala ko dito kami dumaan ng mga friends ko. If ever this will be my third time na pupunta sa Enseoul Tower. First time kasama ko yung mga friends ko, pero sobrang tagal na kasi nun. Alam ko dito kami dumaan eh. Yung second ko kasing punta dito, di ba naligaw-ligaw ako. So ayoko nang dumaan doon. Magtitiwala na lang ako sa instinct ko. Alam ko dito talaga kami dumaan nun. Exit number 3 ng Myeongdong MRT. Wala, malamig kasi mahangin. Yan guys, makikita nyo. Ay, huwag mo namang saktan kasi medyo cute. Sinaktan niya yung isa. Sumbong mo sa akin. Nasaktan ka ba? Sumbong mo sa akin kasi umiinit yung dugo ko. Parang sinuntok niya yung isa. Mukhang cute pa naman yung sinuntok niya. So yun guys, lakad lang tayo. Ang layo pala. Chinek ko yung Naver ang ginagamit kong mapa guys, no? Kasi kapag si Google Maps, hindi siya nagre-recommend ng walk. Nagre-recommend lang siya minsan train lang si Google Maps. Ayaw niya wala siyang ruta ng walk. So si Naver map ako. Parang sang oras
Isang oras pala yung hike. But that's okay kasi kailangan ko talaga mag-workout. Nakaka 7,000 steps pa lang ako today. Di ba 20k nga yung ginugol ko. Kahapon naka 32. 32,000 steps ako, B. So gusto ko at least 20k din. Eh hindi naman ako masyadong nakalabas today kasi puro nga ulan. Ilalaban ko pa rin kahit maulan. Medyo nakakaano lang kasi wala masyadong nag-hike. Sabado kasi ngayon kaya malakas yung loob ko. Di ba pag Sabado maraming nag-hike? Or dahil maulan tinamad sila. So yun guys, kung makikita mo, ito ako no. Ayan ako. Lumagpas pala ako, dapat kumanan na ako dito pa lang. Ayan, dyan dapat kumanan na ako. So balik tayo. Content creators be like. Okay, so makikita nyo medyo pataas siya, no? So I think itong hiking na to maybe not for everyone, no? Kung feeling nyo lang kaya nyo, this is a good. Kung feeling ko lang hinihingal lang agad ako. Ala, umuulan. Huwag ka namang umulan, guys. Okay naman, mabilis lang i-follow si Naver hanggat nasa linya ka pa. Yung blue na line. Ibig sabihin, nasa tamang landas tayo. Alam mo, mas mabilis to kaysa sa dati. Dati na ligaw-ligaw pa ako dito. Ay, magkakapote na ba ako? Guys, parang tama yung nadaanan ko, no? Kasi konting kembot lang nandito na tayo. Ito yung pinaka-start ng hike. Makikita nyo yung hagdan, di ba? Pero guys, nagsimula lang bumuhos ang umaatik kabong ulan. Parang walang nag-hike. Itutuloy ko ba to? Hindi ko rin alam kung anong pinaglalaban ko. Alam niyo namang very random lang ako. Kung ano lang maisipan kong gawin, minsan ginagawa ko na lang siya without thinking of the consequences. So ayan, laban. Pero parang walang nag-hike ko. Pero aminin nyo, ang ganda. Very autumn, no? So ito yung ano dito, may guideline. So punta tayo sa Ensol Tower. So ayan, 1.5 km siya. Pero marami naman mga stops dito. Myeongmyeok Sandbang, something like that. Let's go, go. Long isip ako guys kasi parang walang nag-hike. Look, it's so quiet. Pero ang ganda dito. Oh, di ba? Ang ganda ng part na to, oh. Parang ang gandang dating spot. Huy! Aso mabasa eh. Oh, ang ganda. Ang ganda, no? Para ka nasa K-drama, tas ang ganda, B. Nagdadalawang isip talaga kung mag-hiking ako. Inaaliw ko na lang yung sarili ko kasi parang walang tao. What if sarado yung Ensol Tower? Tapos dahil risk taker ka, tumuloy ka pa rin. Pag wala akong makasalubong in 5 minutes, hindi ko na itutuloy, ha? Pero pag may nakasalubong ako, may possibility na hindi ko pa rin ituloy. Guys, if hindi nyo naman trip na mag-hike, meron namang cable car actually. Pwede kayo mag-book ng ticket ng cable car. Tsaka, ayun yan, may cable car, oh. Sana makita. Ayun, no, may cable car, kita nyo? Oh, natatakpan lang siya. Tapos meron ding ticket papunta doon sa tuktok ng Ensol Tower. Pero hindi na ako pupunta doon kasi ang gusto ko lang talaga is mag-exercise. Pero kung first time nyo at gusto nyo makapunta doon, pwede nyo mabook yung ticket through Klook. And you can use my discount code, Marvin sa Mako. Klook. Ayan, may nakasalubong ako dalawa. May dalawa dyan na naka-red. Ay, ito meron. So I think itutuloy ko hanggat meron. Oh my gosh, parang gusto kong sumama sa kanya.
Actually, sobrang hilig ko kasi mag-jogging. Kuya, pakinggan mo naman yung ano ko, opinion. Ayaw niya ako pansinin. Ayun guys, so may mga nakita ako mga pink na flowers. Cherry blossom kaya yun, pero parang medyo purple na. Kasi ito, lagi ko ito nakikita pag nag-hike ako dito. Parang ang ganda ng Japanese. Ano kaya yan? No? It's giving Japanese house. Restaurant kaya yan? But actually, on the other hand, gusto ko yung tahimik na ganito. Kasi meron akong side na introvert. Meron din naman, kaya ko naman maging extrovert din. Pero gusto ko yung ganito. Tignan mo ang kalmado. Di ba naglalakad ka mag-isa? You are one with nature. This is also to encourage you guys that if meron kayong mga gustong gawin sa life, sometimes you really have to do it alone. Sometimes kailangan mong gawin kahit wala kang kasama. Kasi if you keep on waiting, sometimes hindi na nangyayari, di ba? Dapat hindi mo dinidepend yung mga decisions mo sa life sa ibang tao. Ako minsan na akong naging, humugot no. Minsan na akong dati ang life ko nakadepende sa ibang tao. Especially kapag may jowa ako. Parang yung decisions ko laging nakadepende sa jowa ko. Parang hindi ko kayang gumawa ng bagay na wala siya, or basta ginagawa kong mundo minsan yung jowa ko. Pero wag mo kakalimutan pa rin yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Wag mo pa rin kakalimutan yung mga bagay na gusto mong gawin ng ikaw lang. Kasi kung mawawala yung individuality mo, minsan naliligaw yata ako, B. Wait lang, naliligaw ako, girl. Kasi di ba parang sometimes sobrang attractive ng mga tao who know what they want, no? Yung mga taong kaya nila mapag-isa. Kasi feeling ko ako dati na ha, feeling ko yung mga tao, yung mga ex ko, na-attract sila sa akin kasi super independent ako, I do things alone, parang I'm living a happy life. Pero once nagkakajowa ako, natatanggal yun eh. Nawawala yung individuality ko kasi ayoko nang lumabas na mag-isa lang. Parang sobrang dependent na ako sa kanya. So minsan nawawala yung charm. Nawawala yung reason kung bakit kanila minahal, di ba? Minahal kanila kasi gusto nila yung ganun ka eh. Gusto nila yung kaya mong maging independent, achiever ka, kaya mong alam mo yun? But sometimes pag nai-in-love tayo, nag-iiba tayo, ginagawa nating mundo yung jowa natin to the point na nawawala na yung individuality natin. Nahihingal ako. Ang hirap magsalita. Ayun yung point ko. And now that I'm single, I want to do yung mga things na gusto kong gawin habang single pa ako. Kasi pag in a romantic relationship ka, syempre minsan nag-iiba yung mga ano mo eh. Ay. So habang may time pa tayo, may freedom pa tayo, huwag kang matakot maging single. Actually yung oras na single ka, dapat yun yung oras na you're doing the things that you love, you're improving yourself. Kaya nga nagpapasexy ako eh. I want to improve, I want to look good, di ba? Kaso ang hirap kasi ang hilig ko kumain. But ito na lang yung own little way ko para somehow maging healthy ako. And I want to look good. Because when I look good, I feel good. Pero I think minsan hindi rin masaya maging single pala. Siya yung nagja-jogging kanina. Umikot siya. Is it because gusto niya ulit ako makita, or my God, ang OA no, overthinker. Pero wait lang, believe ako sa mga ganong tao, no. Believe ako sa mga ganong tao nag-workout mag-isa, nagja-jogging mag-isa. Sobrang attractive sila for me. Kasi yun yung mga tao na kaya nilang gawin yung gusto nila kahit mag-isa. Alam mo yun? Tignan mo, he takes care of his body. Super attractive niya sa paningin ko. Pero may jowa na kasi ako, yung si BTSV. Sa last vlog ko pala, nag-BTSV ako. Sorry. V, kung mapanood mo nito, sorry kung somehow nag-cheat yung mind ko ng konti, but
at the end of the day, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko. Tawa pala. Look at the view, guys. Medyo foggy no kasi umulan eh. Saka I'm seeing more people na. Hindi ko alam no. Minsan naisip ko na sobrang nai-enjoy ko na ba yung independence na meron ako. Kaya parang hindi rin ako sobrang persistent na magkaroon ng jowa. Minsan napapaisip din ako na ganun. Sobrang nai-enjoy ko bang kalayaan ko. Kasi when I was younger, pwedeng pag-pause muna tayo. Magkwentuhan tayo. Hinihingal ako. When I was younger, sobrang ano ko talaga, guys. Feeling ko sobrang toxic ko na jowa. Kasi sobrang clingy ko eh. Saka siloso. Saka immature. Kasi yung last ko na relationship, guys, 7 years ago pa. Sa feeling ko naman naging ibang tao na ako ngayon, 'di ba? Mas mature na ako. Feeling ko mas jowa. Pero hindi ko rin masabi kasi hindi ko pa naman na-experience ulit, 'di ba? Kasi nung bata ako, parang ganito na ako, independent. Tsaka mahilig talaga ako mag-achieve ng mga goals sa life. Pero pag nagkaka-jowa ako, sobrang nadidistract talaga ako. Like, as in, kaya ko i-give up lahat. Ganon. Kaya ko i-give up lahat para sa kanya. So, siguro, grabe rin yung walls na meron ako ngayon sa ano ko. Alam mo yun? Kasi, ilang beses ko nang binigay yung sarili ko ng buong buo. So, parang takot na ako. Grabe na yung walls na meron ako. Kaya nahihirapan din ako na in love, ganun. Although di ba marami ako nakikilala sa pagta-travel, tapos parang marami nagsasabi na ayan, pwede na yan. Tsaka marami may itsura, di ba? Marami akong mga may itsura nakikilala. Pero I don't know, for some reason natatakot pa rin ako, or parang ayoko pa din. Siguro kasi natatakot ako na baka maulit yung mga nangyari dati na sobrang focus ako sa mga goals ko, tapos pag nagkaka-jowa ako parang nag-iiba talaga, guys. Hindi ko alam kung ngayon better na ako as a person, but I think so, I hope so, no? Natatakot ako na kapag magka-jowa ako, mawala yung focus ko, kasi yung focus ko talaga ngayon to travel the world, to do more travel contents, alam mo yun, gusto ko focus ako dun. And natatakot ako na kapag ma-inlove ako, kaya ko i-give up ulit yun, alam mo yun, tapos ayokong masayang, no? Kasi hindi lahat ng tao na bibigyan ng opportunity to do what I'm doing right now, di ba? So ayoko siyang masayang. Kaya kapag feeling ko malapit na ako magkaroon ng feelings or ganun, nagbo-back off ako. Alam mo yun? Medyo hindi ako masyado nakikipag-usap na, or basta natatakot ako. I know it's wrong, but I don't know. Siguro yun lang talaga yung nagawa ng buhay sa akin because of my experiences before. My God, this is a paradise for the introvert people. Ate, ang tao, diba? My introvert self is introverting. Wow. Gusto pala ako nag-earthquake. Ako, guys, na-admire ko talaga yun. Ayun, yung mga bata dun sa likod. Na-admire ko yung mga parents nga na pinapahiking yung kids nila kahit bata pa. Yung liit-liit pa ng bata, pero nakaya niyang umakyat tsaka bumaba. Kasi at least at a very young age, matututunan na ng mga bata yung ano, maging physically fit, or alam mo yun, na minsan kailangan mong dumaan sa paghihirap bago mo makamtan yung ano, magandang view. May napanood nga ako na palabas, yung mga billionaire sa Pilipinas, yung mga mayayamang pamilya sa Pilipinas. Sino nga ba yun? Nakalimutan ko kung sino yung pinanood. Kasi sabi niya na ang problema daw sa atin, sa mga parents natin ngayon, parang ayaw nating pahirapan yung mga anak natin. Kasi parang pinagdaanan natin yung hirap, ayaw naming iparanas yung paghihirap sa mga anak namin. Pero sabi niya sobrang mali. Kasi kaya nga tayo naging successful sa life, kasi dumaan tayo sa hirap, naranasan natin na ang hirap pala, ganito pala yung process. So mas na-appreciate natin, mas naging driven tayo. Kung hindi natin paparanasin yung hirap yung mga anak natin, hindi sila magiging ganun ka-driven, di ba?
So, minsan di ba yung mga mayayaman, pinapadaan muna nila sa rank and file yung mga anak nila, pinapa-experience nila na maging staff yung mga anak nila. Tinitrain muna nila na ito yung basic, ganito yung, para mas maintindihan niya yung struggles ng company bago niya i-promote as parang successor. Ano ba tong hiking? Bakit ang dami kong ano? Chika. Ang ganda ng area na to, no? Ang ganda ng hagdan niya. Kasi wala tayong masyadong makitang view kasi puro fog lang. Okay, sa area nito marami ng tao kasi nag-cable car sila. Yan, oh. Dito kasi yung cable car station malapit. Pero kung nakita nyo kanina nung start ng hiking, di ba walang tao? Kasi sino ba naman yung mag-hiking ng umuulan? Only Marvin Samako. So pwede kayo mag-cable car, ha? Ano lang talaga ako, bida-bida lang ako. Ay, gusto ko mag-hike. Hey guys, we made it to the Ensol Tower, pero hindi masyadong kita, super foggy. But this is the Ensol Tower. Yan. Pwede kayong pumasok doon. Mas maganda siya sa gabi yata, or yeah, magabi. Mas maganda yung ilaw ng mga city lights na makikita niya. Pero ngayon super foggy. Yan lang yung nakikita natin. Parang naalala ko yung nagpunta kami sa Fancy Pan sa Sapa. Super foggy din, no? So puro fog lang yung nakita namin. Ito yung mga famous na love locks. Sige, mag-emote tayo dito. Paro G. Paro G. Paro G. Okay, mag-shoutout lang tayo ng mga nag-ano dito. Sana kayo pa rin po, MJ. Love niya daw si, hindi ko alam basahin. Sabihin na lang natin na love niya rin si Cha Unwoo. 2025, bago lang, oh. April 4. Nung isang araw lang to. Ito sabi niya, sobrang nag-i-enjoy kami sa mga videos mo, Marvin. Oh my gosh. Ang sweet naman ito. Marvin, sobrang gwapo mo pala. Sana Uy, nakakahiya. Ang pangit nung klinim ko na gwapo, tapos ang pangit pala. Ulit. Ayan. Pangit. Dapat yung giving. Walang giving. Ito, sa kabilang side. Uy, yan. Pwede na yan. Marvin, sana magka-love life ka na this year. You deserve the best boyfriend the world could ever give you. Sabi, nakakaiyak yung mga messages nyo naman. Ito medyo mahaba. Marvin, ikaw yung favorite vlogger namin dahil sobrang informative ng mga videos mo. Sobrang daming nakukuhang tips. Lahat ng information na ibibigay. Wala, nakakaiyak. Paano nyo nalaman? Charing. Guys, hindi ako masyadong informative, but pagpasensyahan nyo na. Yun lang yung kaya ko. Marvin, God is preparing the best jowa for you. Huwag kang magmadali. When the time is right, dadating din siya. And hopefully, you are also the right person na rin for him. Grabe naman yun, guys. Sobrang nakakatagos sa puso yung mga... Anong tagos sa puso? The message is so go straight to the heart. Sobrang nakatagos puso yun, ah. Alam niyo, nung hindi pa ako nakakapag-Korea, isa sa mga pangarap ko is makapagpa-picture sa mga love locks. And para sa inyo guys na nagmamanifest din na makapag-Korea, I hope one day malakad nyo rin tong love locks na to. And then kung may mga jowa man kayo, I hope one day makapag-ano din kayo dito, makapag-lock ng mga susi. Pangatlong balik ko na dito, 2019, 2024, 2025. Consistent. Wala pa rin akong nailalak dito. Like, wala talagang naglalakas loob man lang na jowain ako. So guys, nakarating na tayo dito sa may Ensol Tower. Kung hindi naman kayo aakyat doon sa tower, you can still explore naman the area. May overlooking view pa rin naman. Maulan lang kaya ayaw ko pumunta doon. Pero merong area doon, no, na pwedeng may overlooking view. Tapos may mga cafes.
Atusan ba to? Oh, may Atusan place din pala dito, yung cafe na yun naman ko last time. Tapos merong tindahan ng churros, may mga convenience stores. So, ba magkape tayo? Check kung ako maganda dito. Hello. Ayan o. Gusto ko magkape-kape. Wait lang. Check muna natin kung maganda yung view. Mas lumamig dito kasi mas mataas na lugar na. 8 degrees lang siya pero parang ang lamig nung basta ang lamig ng feels. Wala naman. Tara mag-convenience store tayo. Pero gusto ko ng mainit na pagkain. Coffee or noodles. Si Pokemon. Itong si Jigglypuff. Kalimutan ko pangalan niya. Okay. Ito. Hindi kasi ako masyadong mahilig sa cup noodles eh. Pero parang ang sarap ng cup noodles. Try kaya natin to. Diba sikat to? Bulldog. Samyang. Kaso baka maanghang yan. Okay. Mas gusto ko yung dry na noodles kasi may sabaw kapag cup noodles. I don't know. Hindi lang ako sanay sa cup noodles talaga. Gusto ko yung noodles na totoong niluluto. Ito yung mga favorite kong kape. Pero sobrang hirap talaga humanap ng iced vanilla latte. No? Sobrang bihira ako makahanap. Ito yung second favorite ko, iced hazelnut. Pero yung number 1 ko talaga iced vanilla. Sobrang hirap makahanap nun. Kaso malamig na. Ayaw ko na magmalamig. May mga tinapay sila dito. Red bean. Ano kakainin natin? Onigiri. Ay, gusto ko yung yung onigiri na kimchi. Saan na ba yun? Try nga natin ito. Parang interesting kimchi. Tapos nababalot siya ng itlog. Tapos bili tayo ng kape. Tapos bili tayo ng coffee. So, open. Sesame. And then ganun lang ba? Large? Guys, may area dito you can take photos. Background yung Ensol Tower pero super foggy. So, hindi masyadong kita. Bumili ako ng coffee and itong parang onigiri na may egg. So this is 4,401. Siguro mga 170 pesos. Ganun. Kaso walang kainan dun sa may 7-Eleven, so hanap tayo ng matatambayan dito sa area. Guys, ito na kainin na natin. Para siyang kimchi. Ayan ang kimchi onigiri na binalot sa egg. Let's try it. Favorite ko yung kimchi na onigiri kasi nagusto ko yung flavor ng kimchi na may konting mayonnaise. Pork ba? May konting pork. Mas may omelette. Pero malamig. Siguro dapat ininit ko kahit saglit lang. Okay. Cheers. Sobrang tahimik. First time ko nakapunta dito sa Ensol Tower na ganito katahimik, guys. Tapos Saturday pa ngayon na. In-expect ko nga sobrang daming tao kasi Saturday, di ba? Siguro ng ibang tao tinamad na sila kasi ulan nga ng ulan. Time check, guys. It's 6:30 PM. Sa Philippines, 7:30 na sa inyo dyan. 7:30 PM na. So, ginabi na tayo dito. I think mga 30 minutes tatambay pa ako tapos magsisimula na akong gumayak. Tama ba yung term ko? Gumayak. Yung bumaba. Kasi pag gabing-gabi na baka mahirap na. Yung iba kasi magki-cable car sila. Wala naman akong ticket, no. Mag-hiking lang ulit ako pababa. Baka hindi ko na i-vlog yung hiking ko pababa, guys, kasi parang gusto ko makinig ng music habang nag-hiking. Tapos i-feel ko na yung moment nang hindi na masyadong nagsasalita. Parang introvert mode on na ako, ha? Kaya ako mag-recharge. Yung guys, inabot na tayo ng gabi, but that is Seoul during the night. Yan. Saan na ba yung Myeongdong? Diyan na ba yung Myeongdong? Yung mga ilaw na yan.
probably. Actually, may mga pailan-ilan pa ako nakakasalubong, pa isa-isa paakyat sila. Doon sa may cable car area, doon maraming tao kasi maraming tao nagki-cable car. Pero kung naiisip nyo na nakakatakot ba, feeling ko hindi mo nakakatakot dito sa Seoul. Ewan ko, parang I feel safe naman. Tapos may mga pailan-ilan kang nakakasalubong na mag-isa lang din na nag-hike. Yung iba mga matatanda, di ba? Parang nagsusolo hike. Yung iba medyo mga bata din. May mga pailan-ilan naman na nakakasalubong. Tsaka maulan kasi ngayon. Siguro kung pupunta kayo ng Saturday tapos hindi maulan, mas marami kayong makakasalubong. Ngayon kasi maulan talaga. Yan. Tatago ko muna yung camera ko kasi bababasa na siya, ha. So guys, ngayon naman nandito tayo sa may Ewa Women's. Pero ganun talaga yung spelling niya, Women's. Ewa Women's University. So, na-miss ko lang dito kasi nung pinaka first Korea ko, nagpunta kami dito ng mga friends ko. Tapos medyo nagustuhan ko yung vibe. So, sabi ko, parang na-miss ko lang yung Ewa. So, marami mga cafes nearby. I'm not sure kung dito na rin ako magdi-dinner. Check natin kung may mga makita naman tayo. Pero makit yung vibe dito eh. Hindi siya like super touristy. Or baka kasi weekend kasi ngayon, so wala rin masyadong tao. Siguro pag weekday mas maraming student ditong nakatambay. Pang sarap-sarap lang maglakad ng ganitong weather. No pawis. Kahit nung nag-DMZ tour kami, di ba maaraw? Pero hindi ako pinagpawisan kasi malamig na maaraw. No, cute ng vibe dito. Para kang nasa Korea. Sorry. Ayan na. Dire-diretso mula. Yan na yung Ewa Women University. Women. I think maganda dito kapag autumn kasi may mga ganito silang upuan. So tambay-tambay ka na. May mga puno silang ganun. Wala kasing walang dahon. Pero ang saya lang, no? Sana meron tayong ganito sa Philippines na parang weekend lang gusto mo lang maglakad-lakad tapos malamig lang, no? Ba't kaya hindi tayo biniyayaan ng malamig na klima? Ang saya kasi mag-ano ng arte-arte ka lang dito. No? Bili-bili ka lang ng kape. Kung introvert ka, ang saya nito sa mga introvert na tao, no? Bili ka lang ng kape, tas ano ka lang dito, tas may peace of mind, no? We're almost there. Malapit na tayo sa compose ko. Ito na naman yung asawa ko. Diyos ko, Lord. Wait lang, parang malabo. Hindi ako uuwi ng Pilipinas hanggat hindi nagiging kami. I'm willing to wait. Very good. Wapo, Diyos ko, Lord. Bagay na bagay sa akin. Lord, hindi naman sa... I'm not sure if it's too much to ask, Lord. Kahit CV lang. Kahit CV lang, Lord. Ang cute ng vibe, guys. Kapag magko-Korea kayo, tas gusto niyo medyo chill vibe lang, oh. Ewa University. Gusto ko talaga yung vibe dito. It's vibing. It's vibing the vibe. So, guys, nandito na tayo sa campus nila. Yun lang yung masaya sa mga campus sa ibang bansa, no? Kasi makakapasok ka lang. Sa Taiwan, ganun din eh. Dito sa Korea, kahit wala kang ID, no? Pasok ka lang. Sunday ngayon, pero ba't maraming tao? Ano, nagsisimula na yung cherry blossoms, guys. Although hindi pa siya nagpo-full bloom. Oh, sabi ko sa iyo, Women's, 'di ba? Oh, Ehwa Women's University. Hindi ako yung mali, guys, ha. Ganun talaga yung spelling. Cute naman nun. Nakatingin siya sa camera. Pero may girlfriend. Ay, vibe! May mga pink-pink dun, no? Or purple. Ito yung namimiss ko sa Korea, eh. Maglakad lang din ng ganito. No, isa sa mga magagawa nyo talaga dito, maglakad-lakad lang. Pero syempre kapag first time nyo, kailangan puntahan nyo rin yung mga tourist spots. Pero kahit yung ganito lang yung gawin nyo, no? Explore. Oh, Instagrammable yung area na to. May picture ako dati dito nung first time namin punta eh. Oh, no? Wala pa masyadong tao. Ang ganda, oh. Ay, ba't hindi maganda?
Kanina maganda eh. So guys, walking around the campus ka lang. Alam ko pwede yung nga yatang pumasok eh. Ba't ganun Sunday pero may mga tao yung school nila, no? Tingnan nyo, may mga tao sa loob eh. Ah, parang kantin. Kaya actually nami-miss ko yung magpunta sa mga Korea, ganyan, Japan. Kasi yung ganitong simpleng lakad lang, ang saya eh. No? O siguro dahil sa lamig. Kasi kung sa Pilipinas magganito ako, di ba hindi pa nga makapal to? Grabe yung pawis ko, gagulong. Di ba? May gripo na naman na tumutulo dyan. Pero dito kasi ang saya-saya lang. Exploring by yourself. Tapos tignan mo, may area dito na pwede kayo mag-picnic. Oh, 'di ba? Perfect for friendly date or couple date. Bibili ka. Ay, parang gusto kong gawin yung ginawa nila. Bumili sila ng sa convenience store tapos kinain nila dito. Inainggit ako. As a certified inggitero, gagawin ko rin yung gusto ko gawin yung ginawa nila. So bumili sila sa convenience store tapos kakainin, picnic sila diyan. Sige, yun yung gagawin ko. Yun na rin yung dinner natin. Ayan, may nice to see you. Ayan, nandito lang pala guys. Merong nice to see you lang dito sa campus nila. Yun lang hindi ko maintindihan. Saan kaya yung entrance? Ayun doon, pumasok si ate girl. Doon tayo mag-enter. We're back sa nice to see you. Anong kakainin natin? Healthy naman tayo. Salad ba tayo? Ang lakas maka-Europe nito. Di ba ganito lang kinakain natin sa Europe? Tapos picnic lang tayo. Okay, so 3,900. So mga magkano yun? 8. Magkano? 160, ganun. May problema ako guys kasi hindi ako maka-exit. Kailangan pala ng card. Bawal ba na pumasok ako dito? Tinatry ko mag-exit, hindi ako maka-exit. So nakabili na ako mga chips lang. Dito na lang siguro ako mag-merienda. Kasi ayun, sana may pumasok. Antayin ko na lang na may pumasok or may lumabas. Or baka may daan naman dun. Nahihiya ako magpa-exit. Wala, mali ba yung ginawa ko? Nakapasok ako kanina kasi may pumasok si ate girl. Tapos sumunod lang ako sa kanya. Tapos nung pag-exit na ako, akala ko pipindutin lang. Kailangan ng card, guys. Feeling ko mali yung ginawa ko. I'm so sorry. Gusto ko lang naman bumili ng pagkain. Ito yung mga nabili ko, sincheria, gelatin, tsaka tubig. Di ba hindi healthy? Oh my gosh, paano kaya ako makakalabas dito? Guys, wait lang. Buti na lang may mga pumasok. Thank you. Guys, mali yata yung ginawa ko. Akala ko, sorry, huwag niyong gagayahin ha. Bawal yata pumasok kasi may nakita akong nice to see you. Hindi ka pala makakalabas guys. Nagantay pa ako na may mga pumasok na estudyante. Buti na lang kahit Sunday may mga estudyante pumapasok. So tara. Hindi ko na ipapakita yung mga kakainin ko kasi hindi naman masyadong healthy guys. Diba yung hinawakan ko kanina salad pero ang ending chips. Medyo matamis pala to. Kala ko maalat. Hindi ko binasa. Sweet cheese pala oh. Sweet cheese. Akala ko medyo maalat kasi chichirya no. Medyo matamis siya. Ayun lang, tatambay lang ako dito guys, mga 30 minutes lang. Di ba ang pangalan nito is Ewa Women's University. Pero may mga lalaki, no? May mga lalaki dun sa loob eh. May mga lalaki din dyan. Baka wala, tinitignan nila ako. Baka isipin nila na vlogger ako. Tinitignan ako ng estudyante na may camera. Wait lang, low key lang. Pero may mga lalaki. Baka pwede rin, no? Baka may mga pwede rin mag-aral ng lalaki. Pero mainly, mostly babae. So yun guys, inakyat ko yung hagdanan. Doon tayo nang galing, no? First time ko umakyat dito. Yan, medyo patarik nga lang ng konti hagdan. Tapos ngayon ko lang na-realize, parang pa-underground pala yung Ewa University, no? Kasi ito dito, sa taas, ano rin to yung highway, ganyan. May mga bahay din dito eh. Ano yan? Parang maganda rin. So parang Ewa University pa underground pala oh. Underground, tapos ayun yung mga campus nila.
Nakita ko dito may mga nag-aaral na estudyante. No, kahit Sunday. May nag-aaral dyan ng mga estudyante. Sunday ngayon guys. So, medyo pabundok kasi yung Korea. Tapos pagbaba natin doon, patag na naman sa area na yon doon sa baba. Patag yon. So, dito, patag din. Tapos mamaya gaganda. Pabundok talaga yung Korea na pataas siya. Or yung Seoul specifically. Marami mga paakyat na lugar dito sa Seoul. Ewa Women's University. If gusto niyo pumunta dito, nasa green line lang siya ng train. Ewa University Station. 2 stops away lang siya from Hongik University or from Hongdae. So if gusto mo magbisita, Hongdae, Sinchon, then Ewa Women's University. Nagstay ako last year sa Sinchon naman. Ang lamig. So yun guys, we're back here sa Myeongdong sa may hotel ko. Magulo na naman. So sa Ewa Women's University medyo chill, no? Pero we're back here sa ating base camp. Base camp? Ayan. Sunday kasi ngayon, so dami na namang people around. Hindi ko ito napansin kagabi guys. Meron palang ang Squid Game merch, oh. Yung mga ano sa Squid Game, yung mga games nila. 20,000 won. Hindi ko alam kung nagugutom ba ako or busog ako. Alam yung parang 50-50. Parang hindi ako sobrang gutom. Pero iniisip ko, baka magutom naman ako mamaya pag hindi ako kumain, no? Kain ba ako? Kain ng egg bread. Ayan sa likod ko, diba? Yung umuusok-usok. Masarap to eh. 2,000 won lang to. So mga 80 pesos. So pancake siya na fluffy. Tapos may egg sa on top. Every time nagko-Korea ako, bumibili ako nito. Very good. Myeongdong number 1. Thank you so much. Harap. Lalo na kapag yung egg, egg yolk, tsaka yung pancake. Ang sarap ng combination. 80 pesos lang. I think guys, that's it for today, no? Parang hindi pa ako super gutom. Hindi ko alam kung kakain ako. Bahala na mamaya pag nagutom ako, lalabas na lang ako. Maganda naman yung location ng hotel ko. Kasi nga, nandito lang tayo sa may Myeongdong. Ang hotel ko, kung hindi nyo pa alam, kung hindi nyo napanood sa last na vlog, it's called Step in Myeongdong 1. Super nice ang location kasi around Myeongdong lang talaga siya. Tama bang around or within Myeongdong? Around or within? Mamili na lang kayo. Letter A, around. Letter B, within. Letter C, inside. Or letter D, wala na ako maisip na English. Letter D, none of the above. So, ayun lang naman guys. Maraming salamat. Tomorrow is another day. At hindi ko pa alam kung anong plano ko tomorrow. Hindi ko alam kung matutuloy yung may mimit ako tomorrow. Pero hindi pa sure kung mangyayari. So, ayoko muna yung announce. So, ayun. Maraming salamat guys sa pagsama sa akin today. And I'll see you again on the next one. Bye! Marvin, sana magka-love life ka na this year. You deserve the best boyfriend the world could ever give you.